si Father Sok, lingid sa kaalaman ng marami, siya ang private secretary ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin noong 1986 People Power Revolt. At Father Sok, bago natin simulan itong pag-uusap, may ipapakita lang ako sa inyo, no? Itong photo na ito, Father Sok, batang-bata kayo niya, no? You were in your 20s, mid-20s, when you were with Cardinal Sin. And during the EDSA Revolution, you were 25 years old. Yes, I was 25 years old and 6 months a priest. 25 years old and 6 months a priest. Na ano kayo, na ordain kayo October 1985. Tama po ba? 1985. Bali ako ay 25 years old and 1 week. So ako ay maging pare. So batang-bata kayo. Sa mga parokya, kapag may ganyang kabatang pare, nako, alam na ng mga tao, baby priest yan. Baby pa yan sa mata ng maraming parokyano. At kayo bilang isang baby na pare nung panahon na yon, can you walk us through the events of the EDSA People Power Revolution? What did you see? What did the 25-year-old Socrates Villegas see? Ang una kong invitation sa ating mga followers ay yung EDSA story did not begin on February 22nd, 1986. I think it began on March 16, 15, 21. Ito ay fruit ng evangelization ng Pilipinas for 500 years already by now. So, pero mas malapit doon ay yung 1983 na assassination ni Senator Aquino sa Tarmac. Yon ang parang spark ng EDSA. Hindi namin alam noong 1983 kung saan papunta yon, pero dinala tayo ng Diyos papunta ron. So 1983 and then 1984, nag-declare ang mga bishops ng Year of Penance at saka Year of Prayer. And then pagkatapos noon ay nag-declare ng snap election si former President Marcos. Sa tingin ng simbahan, yung snap election ay parang sagot sa dasal for renewal in the Philippines. So, and then yung snap election na yon, nag-lead naman doon sa pinag-uusapan natin ngayon na February 22 to 25, 1986. Kailangan nating bigyan ng konteksto yung EDSA story na hindi ito nagsimula ng February 22. Ito ay mahabang pagsisimula at ito ay paglalakbay sa pananampalataya, paglalakbay bilang Pilipino. So, given that long history nga ng EDSA, we cannot deny that the pivotal moment was during those 4 days, hindi po ba, on the highway? Even the 4 days, merong dalawang perspective eh. Meron kasing isang section ng ating bansa na gusto nilang i-celebrate ang EDSA simula February 22. O kaya February 22. Pero ang February 22 actually ay military mutiny. Samantalang ang February 25 is really people power. Okay. Nagsimula yon with the defection of the 2 officials as Minister Enrile at saka General Ramos. Pero sana pansinin ninyo, ano yung panawagan ni Cardinal Sin? Hindi naman tayo tinawagan ni Cardinal Sin na pumunta sa EDSA against Marcos. Ang panawagan ni Cardinal Sin, pumunta tayo sa EDSA to prevent bloodshed. Kasi kahit ano ang mangyari, hindi dapat na dumanak ang dugo para sa pagbabago ng lipunan. Meron kasing threat doon sa mga nasa Camp Aguinaldo, Camp Crame. At pinadala ni Cardinal Sin taong bayan in order to prevent bloodshed. Yun muna. Pero yung pagpunta ng taong bayan doon ay nag-evolve din na sumisigaw sila ng kori-kori at sumisigaw sila na pagbabago. Pero ang binhi noon ay standing up for life. Mm-hmm. So, nung February 22 to 25, Father Sok,
during those days, from the military mutiny to the demonstration of people power, where were you? Where was the 25-year-old newly ordained priest? Nandun ako sa Villa San Miguel. Yung aking kwarto sa Villa San Miguel simula ng 1985 hanggang nang umalis ako ng 2005. Parehong kwarto ko doon sa Villa San Miguel. Nandun lang kami sa kwarto, nandun kami sa office, nandun kami sa dining hall, nandun kami sa sala, nandun kami sa lobby. Yun na yung parang naging powerhouse ng EDSA People Power from the point of view of the church. Mhm. And then, how did you feel at that time? Of course, alam natin, baka may tumatanggap kayo ng mga tawag siguro. You were coordinating stuff for the cardinal. Can you walk us through the pivotal moments during those 4 days for you? Let's start February 21. Si Mrs. Betty Go Belmonte, Philippine Star, went to the cardinal at sabi niya that there's a planned coup. And then, inulit niya na baka Sunday morning. Pero nung February 22 ng umaga, sinabi niya na baka ngayon na. Pero si Cardinal Sin, nagpunta pa siya sa Ateneo. Nag-ordain siya ng mga Jesuita, deacons and priests. At talagang leisurely, nagdaan pa kami sa Philippine Heart Center, dinalaw pa namin si Bishop Brasur, Bishop ng Baguio, na nagkaroon ng heart procedure. And then umuwi kami at nagdi-dinner, ay nasusundan na namin sa Radio Veritas na meron nga daw military mutiny sa Camp Aguinaldo, saka sa Camp Crame. And then, ang nangyari noon ay tumawag sa Cardinal si Mrs. Cristina Ponce Enrile, wife ni Minister Enrile, asking for prayers. And then, nagpunta siya sa chapel at mga ilang sandali dumating si Attorney Chris Monsod kasama ang ilang pang mga kaibigan at ina-update siya tungkol sa nangyayari sa EDSA. Pumunta siya ulit sa chapel. Pagbalik niya sa chapel, ay pinatawag niya ang Radio Veritas. At pagtawag sa Radio Veritas, doon niya sinabi na, please go to EDSA and help our two friends. Very specific yung choice. Our two friends. At kaya, familiar voice, familiar appeal, they trusted the voice. Tingin ko, sumunod ang mga tao kasi tinawag ni Cardinal Sin na friends. Later on, sabi niya sa akin, bakit friends? Because they are in need. Kahit sinong nangangailangan ay kaibigan mo. You have to be a good Samaritan. You have to be a good friend to everybody in need. At sila in danger of death. Kaya pinadala pa niya noon si Bishop Francisco Claver kay Minister Enrile para bigyan ng absolution just in case ito na yung mga huling sandali niya dito sa mundo. Being a good Catholic. Pagkatapos noon ay bumalik sa chapel at nagdasal at hindi kayo maniniwala, natulog. Hindi ko alam kung natulog siya pero pumunta siya sa kwarto. Bandang 2:00 ng madaling araw, ako hindi ako nakakatulog kasi natatakot ako na baka i-massacre yung mga tao sa EDSA. Pero bago siya natulog, sabi ko sa kanya, Eminence, baka po barilin ng gobyerno yung mga tao. Alam mo, kampante yung mukha niya, malumana yung mukha niya, tap me on the shoulder, sabi niya sa akin, Our Lady will not allow that. There was such faith. Our Lady will not allow that. So, it was an assurance for me. At siya, pumunta sa kwarto. Hindi ko alam nga kung natulog. Pero, 2:00 ng madaling araw, sigurado ko hindi siya nanonood ng TV, nakita ko sa TV na pinapa-aresto na siya ni President Marcos. Kasama si Joe Concepcion,
President Aquino, and then of course the Minister Enrile at saka General Ramos and so on and so forth. Ginising ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, pinapa-aresto po kayo ni President Marcos. What do you want me to do? Anong dapat niyong gawin? Anong dapat kong gawin para sa inyo? Sabi niya, kung aalis tayo dito, mahirapan ba silang hanapin tayo? So it was, he was so resigned, he was so calm. Sabi ko, sige po, kung ganyan ang gusto ninyo. So, kinabukasan, tumawag siya ng meeting with the elders. Elders meaning to say mga experts. Kasama dyan siguro, kilala mo, Father Arevalo, Father Fausto Gomez sa UST, si Father Lambino, si Father Benebres. Yan ang mga wise men paligid ni Cardinal Sin. He asked for a meeting kasama si Bishop Bacani, Bishop Buhain, Bishop Gabi. And then they were assessing the situation. So yun yung first days ng EDSA. It was calm at wala akong nakitang takot sa kanya. Pero tingin ko yung takot niya ay hindi dahil matapang eh. Yung kanyang hindi siya natatakot ay dahil yun nga, sabi lang niya sa akin, Our Lady will not allow that. Father Sok, timing na timing yung sinabi niyo na Our Lady will not allow that dahil may comment mula sa sikat na historian na si Xiao Chua, nanonood siya ngayon, Marian year din ang 1985. I think he was adding to the long context that you were Yes. offering a while ago. Yes, it was a Marian year. Tama po ba? Kasi ang declaration noon was 1984 December hanggang 1985 December. Bakit Marian year yon? Philippines lang yon, ha? Philippines lang yon kasi the Philippine bishops said if Jesus was born in the year 0, so the Virgin Mary was 2,000 years old kasi 15 years old siya eh. 2,000 years old in the year 1985. I see. At yung Marian year na yon was supposed to be a celebration at ang panalangin nila ay heal our land. Pero ang panawagan ay core. At that time, ang ibig sabihin ng core, puso sa Latin, core. So it is conversion, offering, at saka reparation. Yan yung acronym. Yung core ng Marian year, naging core. Naging corazon. And tingin nyo, what parts of the Filipino devotion to Mary helped in the build-up towards the February 25 people power in EDSA? You know, among all the apparitions of the Blessed Virgin Mary, the apparition at Fatima is, in a way, in quotation marks, the most political. Because Our Lady of Fatima really appeared and asked people to pray the rosary for the conversion of Russia. And it is for the conversion of communism. It is for the collapse of communism. Now, how can you be more political than that? That is asking Our Lady, asking our Lord to bring a collapse to a political ideology. So, ang pinaka-prominent image ng EDSA 1986 is Our Lady of Fatima. But it was not about communism. It is about the absence of God in politics. Yung politika na walang Diyos, yun ay napakalaking sumpa. Ito ay napakalaking tinik para sa bayan. And then, you look at the pictures. Merong mga madre, merong mga bata, merong mga lolo at lola na hinaharap yung tangke. At ang hinaharap lang nila sa tangke ay rosary. Kung hindi rosary, yellow chrysanthemum. Yun lang ang weapon. Yung kalaban, may helicopter, may tangke, may kanyon, may baril, at naka-uniform, full battle gear. Ang humarap sa kanila, taong may hawak ng rosary, taong nakaluhod, taong nagbibigay ng bulaklak, taong nagbibigay ng sandwich, pinaghatian yung isang pirasong sandwich, o kaya isang nilagang mais, hinahati. You know, Ambassador Howard D. is the most Marian diplomat I know. He is the
father-in-law of VLD. And siya mismo nagkukwento sa akin. Pumunta rin siya sa EDSA. Milyonaryo yan. Pero dahil hirap na siya, napaupo lang siya sa sidewalk doon sa bandang Poveda. Tinabihan siya ng isang mukhang mahirap na lalaki na merong supot, may plastic, at merong isang nilagang mais sa loob ng plastic. Sabi lang sa kanya nung matandang lalaki, nagugutom na ho yata kayo, hati tayo. You know, yung sa akin, I cannot forget that story. Isang milyonaryo nagpunta ron, naglakad, walang pagkain na gutom. At ang nagpakain sa kanya ay isang mahirap na iisang mais lamang, pero kalahati binigay pa sa kanya. That is the spirit of EDSA. That is the spirit of EDSA. And when the dictator Ferdinand E. Marcos finally fled the country on February 25, what happened inside Villa San Miguel? You were the secretary of Cardinal Sin. What did he tell you? What did he instruct you to do? Bago tayo pumunta doon, Paterno, ay pumunta rin si Tita Cory sa Villa San Miguel. In the middle of the revolution, I think it was February 23. At pagpasok niya doon, sabi ni Cardinal sa kanya, you prepare your gown because you're taking oath. Na pangiti lang si Tita Cory, parang sabi niya, hindi pa tayo nakakatiyak diyan. Pero humingi lang siya ng dasal. Walang strategy na pinag-usapan at nagpa-bless lang, nagmano lang at umalis na. Merong mga interventions na nangyari kasi naalangan si Cardinal Sin sa sitwasyon, sa kaya chine-check niya palagi kung nagdadasal pa yung mga Carmelites, Poor Clares at saka Pink Sisters, kasi importante para sa kanya na merong nagdadasal para sa success ng revolution. So nung dumating nga, pero I think February 24, di ba, yung lumundag si General Ramos at sinabi na umalis na raw si President Marcos, pero hindi pala. Nagpuntahan ng mga tao sa EDSA. Pero February 25, finally, around 9 o'clock, ay umalis na si Marcos. Ano ang nangyari sa Villa San Miguel? Hindi ako nahihiya, pero yakap at saka iyak. Kasi nung magsimula yan, parang hindi mo alam kung saan mangyayari. Kung anong mangyayari. Pagkayakap at iyak, at hindi lang kami, no? Hindi lang kami mga pare at obispo sa simbahan. Pati yung driver, pati yung gardener, cook. Talagang ramdam mo na pinakinggan ng Diyos. Ramdam mo na pinakinggan ng Diyos. So, and then, katulad ng simula, balik sa chapel, dasal ulit, at pasasalamat naman sa Diyos. Kasi maliwanag na hindi ito ang pinagplanuhan, pero ito ang nangyari, ibig sabihin may plano talaga ang Diyos para sa atin. Father Sok, napansin ko na that anecdote sounds emotional for you. 40 years na yung nakakaraan. Bakit parang pag kinukwento nyo ngayon, parang sariwang-sariwa pa sa isip ninyo and it still evokes emotions in you? Kasi kwento ng Diyos eh. Hindi ito kwento ng tao eh. Kung paano na Good Friday, alam na natin yung kwento ng kanyang kamatayan. Pero nababagabag pa rin tayo, di ba? Disturb pa rin tayo sa ginawa ng mga kapwa natin tao kay Jesus.
Pero that happened 2,000 years ago. Ang kwento ng EDSA ay parang kwento ng Passover. Ito ay parang kwento ng Paschal Mystery, ng death and the resurrection of the Lord. So, sa akin, matindi pa rin ang dating kasi alam ko na ako ay naging witness sa isang pangyayari na isinulat ng Diyos. Na, kasi prior to EDSA, simula pa lang ng snap election, si Cardinal Sin being the strategist and the planner, nag-senaryo siya, scenario 1, scenario 2, scenario 3. Ito nangyari, anong gagawin natin? Itong mangyari, anong gagawin natin? Itong mangyari, anong gagawin natin? Lahat yon pinag-usapan from the point of view ng anthropology, moral theology, even Filipino philosophy and Filipino theology. Lahat yun pinag-usapan. At merong minutes of the meeting dyan, nakasenaryo yan. Pero lahat ng senaryo na pinag-usapan, hindi naganap eh. Sapagkat yung nangyari ng February 22 to 25, wala sa pagpaplano yon. Kaya grasya na ng Diyos yung pagpanawagan niya na pumunta ang mga tao sa EDSA. Grasya na ng Diyos yun kasi hindi nila pinlano yun. Hindi nila naisip na mangyayari yun. Were you ready to be arrested? Were you ready to be detained as a 25-year-old priest? Alam mo, bishop ko yun eh. Tapos ay sinabi niya na, we have to be here because they know we are here. Sabi ko, ano ba to? parang hindi ba siya natatakot? So, at alam mo, ang isa pa na talagang very amusing, nang matapos na yung EDSA Revolution, alam mo, nang hiram kami ng boat sa Manila Bay at pinuntahan pa namin yung Carvalho Island where he was supposed to be exiled. So, ganun siya ka-reside. Parang sa tingin niya, at that time siguro maliwanag sa kanya, the faith was so strong. Basta paulit-ulit, Our Lady will not allow that. Our Lady will not allow that. And naalala ko dati, na-interview ko rin kayo dati sa Rappler about EDSA, and you told me that the Cardinal instructed you to buy something for the sisters. kasi ang instruction niya ng February 22 ay expose the Blessed Sacrament and pray on your knees and fast. The elderly ones, if they cannot fast, they should abstain. So, rosary sila, tapos nagkamali pa nga ako nun kasi sa nervous ko, tinawagan ko Pink Sisters. Sabi ko, Sister, pinapasabi po ni Cardinal Sin, magdasal daw po kayo, expose the Blessed Sacrament. Sabi ng mga Pink Sisters, Father, perpetual adoration na po kami, 24 hours po kami dadasal dito. So, and then, pagkatapos ng EDSA, mga 9 o'clock na nga, yung pa rin ang una yung pinatawagan. Sabi niya, tawagan mo yung mga madre, sabi mo tapos na. Kasi baka magtuloy-tuloy pa sila ng fasting. And then kinabukasan, nagdala kami ng lechon, nagdala kami ng ice cream to thank them. And Father Sok, itong mga madre na ito, mga contemplative sisters na ito, no, ito mga madre na nasa kumbento lang, no, lagi kasi na-feature yung mga madre na humarap sa mga tangke, talagang kahanga-hanga yung ginawa ng mga madre na yun na humarap sa mga tangke. Pero may mga ibang tao siguro hindi nila nakikita yung value ng mga sister na hinilingan ni Cardinal Sin na magdasal. Bakit mahalaga yung kanilang role, Father Sok? Alam mo, nung ang Israel ay nakikipaglaban, ang panalo ng Israel ay nung nakataas ang kamay ni Moses. Gesture of prayer. At ang katunayan, sabi sa Biblia, nangangawit na rin si Moses, kaya pinababa niya yung kamay niya. At tuwing bababa yung kamay, ang ibig sabihin noon ay
panghihinawa o pagkapagod sa panalangin, ay natatalong Israel sa gyera. Kaya nga, para manatiling nakataas yung kamay ni Moses, ay nilagyan na nilang bato para manatiling nakataas, para manatiling nananalo ang Israel sa kapangyarihan ng panalangin. Transposing that thousands of years later, nang magkaroon tayo ng sort of revolution, alam ni Cardinal Sin that the power of any social change, the power of preventing bloodshed, rests on the power of God. At yung power ng intercessory prayer, napakahalaga nito sa buong simbahan. Mhm. So, at hindi lang yung mga madre. Sana i-consider din natin na EDSA was in Quezon City and San Juan, which is Metro Manila. Pero sana i-consider din natin na meron ding mga nangyayaring rally na maliliit sa mga probinsya na hindi sila nakarating dito sa Metro Manila. Mhm. Pero sila rin ay nanindigan sa kani-kanilang tahanan. So hindi lang natin pinag-uusapan yung milyon-milyon na nasa strip of avenue called Epifanio de los Santos. Sana i-consider din natin na hero ng EDSA yung mga mongha na nagdasal na hindi nakalabas at nagsakripisyo. Pero meron din mga kababayan sa mga probinsya na bagamat nakikinig ng radyo o nanonood lang ng TV, ay sila na yung nagdadasal din at naninindigan din. Naninindigan LJ. galing sa kanilang mula sa kanilang kani-kanilang mga tahanan, no? People power talagang buong Pilipinas, hindi lang doon sa highway na yon sa Metro At Manila. naniniwala tayo bilang mga Katoliko na anumang kabutihan na ginagawa natin, kahit miles and miles away, ay meron tayong kabutihang ibinibigay sa universe. Every good deed benefits the universe, at every bad deed also hurts the universe. So, hindi lang yung EDSA ang nakinabang, hindi lang Metro Manila, hindi lang Malacanang, o hindi lang Congress, kundi ang buong universe ay nakinabang dito. At sana tandaan din natin na meron tayong mga kababayan sa ibang bansa na sumunod sa nangyayari sa atin. In fact, mas maganda ang nakikita nila kaysa dito sa atin sa Pilipinas. Mhm. Sila rin sana, bagamat hindi nakarating sa EDSA, physical EDSA, ay ituring din natin na kakapit bisig natin, kapit puso natin noong mga araw na yon.